Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another unboxing na naman tayo, and this time, ito na po yung inaabangan nyo. I-unbox na rin natin finally ang Infinix Note 50. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, finally dumating na ang in-order natin ng payday sale ng Infinix Note 50. So napakabilis lang nito dumating. So I think one day lang kasi in-order ko to nung April 30. Ay hindi, in-order ko to nung April 30, 12 AM. Dumating na ng May 1. Dumating na ngayong May 1. So napakabilis pag nandito lang sa Metro Manila. At ayun, shoutout sa mga nakanood ng first impression sa atin dito. Sabi ko nga sa inyo is i-unbox natin, game test and review natin ang Infinix Note 50 4G po. Ito po yung pinakamura sa series ng Infinix Note 50. Sa series ng Infinix Note 50. At ang nakakatuwa dito, nakuha ko lang to ng sobrang bagsak presyo sa official store nila sa online. Kung interested kayo dito sa Infinix Note 50, ilalagay ko po yung link nito sa tabi ng ating video dito or sa description box. Mamili na lang kayo kung saan nyo makikita yung yung link nito. Pero ayun mga J-Vlog, napaka-astig netong Infinix Note 50. Pero ang tanong, magkano nga ba siya? So quick reminder lang, this is a 4G smartphone with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Ang SRP niya is 8,999 or almost 9,000 pesos. Pero nakuha ko lang to sa halagang 7,500 pesos sa official store nila sa online. Pero ngayon syempre bumalik to sa kanyang presyo na 8,000 plus. Pero magandang di, pag binili nyo to sa online, there's a possibility na makuha nyo to ng mas bagsak ang presyo. Ang napili nating color, very interesting, burgundy red. Sa mga natatakot pa bumili sa online, ay wag po kayong matakot dahil ayan, ilang beses tayo bumibili sa online. As long as bumibili kayo sa official store ng shop na gusto nyo, matik, legit naman yan. Pero upon receiving, pwede nyo naman i-unbox ang inyong unit na video para kung sakaling merong discrepancy sa delivery, meron po kayong proof sa online na wala talaga yung unit nyo. Kaya very convenient naman bumili sa online kasi mas mura talaga sila dyan. Kaya i-check nyo na yung link dito sa ating video. So ayun, ang maganda dito sa Infinix Note 50 is meron siyang 5,200 mAh battery capacity with 6-year promise time, yung longevity ng kanyang battery. Meron siyang 45W fast charging with 30W wireless MagSafe charging. So yun mga J-Vlog, tara samahan nyo ko i-unbox ngayon ang Infinix Note 50 4G. So ito na yung Infinix Note 50. Ito yung box niya. At meron siyang pa-collaboration sa COD. So ayan siya, 5,200 mAh battery capacity with 6-year longevity sa battery, 45W fast charging plus 30W wireless charging. At ang maganda dito, tingnan nyo naman itong logo na to, Sound by JBL. Grabe naman, an entry-level smartphone na merong speaker ng isang high-quality na brand. Napaka-solid. Ito ang gusto ko ulit ipaalala sa inyo, 8GB of RAM plus 8GB of extended, nakalagay sa 16. Pero mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na focus lang natin is 8GB of RAM lang, yun lang. Yung 8GB of extended RAM, additional help. Pero pagdating sa gaming, syempre physical pa rin ang titignan. Medyo misleading talaga to be honest yung may ganyan na 16GB of RAM. Pero 256GB of internal storage siya. So Infinix, Call of Duty Mobile, sa gilid, ayan siya. Sa likod, ito yung specs ng device. Infinix Note 50 4G with 5,200 mAh 6-year battery. Meron siyang ultra resilient armor alloy. Metal frame pala siya. Wow, I thought plastic ha. Pero yung likod niya is polycarbonate which is plastic. Yung frame lang is metal. 50 megapixel optical image stabilization camera. Dual steer speakers dun by JBL. 144Hz AMOLED display. Grabe, jump pack sa specs. Itong Infinix Note 50. MediaTek Helio G100. Ayan na, open na natin itong device na to. Swipe natin dito sa dahil sleeve lang yan. Para makita natin yung totoong itsura ng ating box. So this is the Infinix Note 50. Open na natin. Okay.
So, Infinix AI. So, ito na yung Infinix Note 50. Mamaya na to. Tingnan mo natin yung content ng box. So, dito sa content ng box, meron tayo ditong 45-watt fast charging brick ng Infinix. And sad to say, it's a USB Type-A port. Medyo dapat, sa 2025, dapat yung mga brick ngayon or si paring brick ay nagta-transition na sa C2C. So, hopefully, di ba? 2026, C2C ng brick din. So, meron tayo ditong data cable. Yun lang. Ang laki ng box pero yun lang, data cable. So, wala na si paring earphone talaga sa ating mga unboxing. Kaya ito na pinalit natin si paring brick. Kasi si paring brick ay medyo nawawala na rin sa mga unboxing natin sa mga ibang video natin sa ibang brands, di ba? Ang tanong mga ka-J-Vlog, present kaya si Maring Jelly Case? Check natin. So, nandito si Baby SIM Eject Tool. At, meron tayong credit card. So, VIP card ng Infinix. So, SVIP card premium service for Infinix Note 50. I think itong Carl Kill. Nakikita ko rin to sa Samsung before. I don't know. Ayan, premium service from CarKey SVIP card. So, maganda yung siguro yung after sale sila dahil mayroon kang SVIP card. I don't know. Meron tayo ditong warranty card and syempre, ang kanilang case na merong MagSafe support. Kasi yun nga maganda sa Infinix Note 50 is meron siyang wireless charging capability na through MagSafe. I don't know kung pwede siya sa Qi Power na mga wireless or meron lang itong specific na brand. I don't know. Tatry natin yan sa ating full review. Pero kung meron man, napakaganda po nun, an entry-level smartphone na support ang wireless charging is a big advantage ng device na to. So ito siya, si Maring Jelly Case is very unique din. Katerno niya yung color ng smartphone which is burgundy red. Ayan. Tignan natin itong Infinix Note 50. Alisin natin siya sa plastic and quick reminder lang na inopen ko to upon receiving kasi syempre kailangan din natin mag-ingat-ingat. So maganda dito is box type na talaga mga design ng mga smartphones ngayon. Ang ganda, very sleek. So tingnan natin ang color burgundy red ng Infinix Note 50 in 3, 2, 1. Wow, napaganda mga ka-J-Vlog. Tingnan nyo naman, shiny, shimmering with the matte finish. Polycarbonate back with metal frame. Medyo ang ganda pala ng experience or ng paghawak when it comes pag metal frame compare sa plastic frame. Ayan, napaka-solid. Ito yung kanyang camera, triple rear camera system. And again, nakita ko yung specs nito. Ang very useful lang na camera dito is main and macro lens. And meron tayong RGB lighting dito. At ito meron tayong Infinix logo dito. Napakaganda ng material, no? Let's check nga kung ano ba siya. Yes, mga ka-J-Vlog, dinouble check ko to. It's a plastic back. Pero mukha siyang matte glass, ha? In fairness, sa build quality netong Infinix Note 50, napaka-solid for a price tag na 7K to 7K to 9K. Ang maganda dito kasi is aluminum frame or metal frame. Right side is meron tayo dito ang power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone ito, tingnan nyo, tuned sound by JBL. So dual stereo speaker siya, isang speaker dito sa taas. Sa baba naman is SIM tray, microphone and Type-C port at yung isang speaker grills. And syempre sa bibili ng smartphone na ito, magandang balita, meron siyang screen protector out of the box. So open na natin si Infinix Note 50 4G. Ayan. So very excited ako. Infinix powered by Android. Check natin si Maring Jelly Case. Ayan, napaka-solid oh. Ganda rin yung casing oh. Meron ako ditong power bank na Qi Power eh. So let's check kung wireless charger talaga siya. Meron ako dito eh. So, ayan, Infinix. So, setup muna natin to. Balik ako kayo. So, ito na ang Infinix Note 50. So, medyo maganda na yung XOS ngayon in fairness ha. So, get ready natin siya. Ayan. Ang bubungad sa atin is yung wallpaper ng COD. Siyempre, nakakollaborate siya sa COD. Grabe, ang ganda nung display niya. Sobrang solid. Ang ganda nung AMOLED display na itong device na to. Ngayon is syempre titignan natin yung settings niya out of the box or yung natirang storage niya rather. Check natin system. Sa system muna, doon tayo sa about.
Sa about phone, ayan, Note 50 Helio G100 Ultimate with 50 megapixel OIS, 13 megapixel front-facing camera, Full HD 1080p. Meron siyang Infinix AI. Ayan, maganda yan. Sa full review, explain natin lahat yan. Display and brightness, let's check yung 144Hz refresh rate. Ayan, up to. So, wala siyang yung mismong siniset sa 90, 120. Ito kasi is up to. So, pag sinet nyo siya sa high, is meaning, hindi siya permanent na naka 144Hz refresh rate. Kunyari, siya, magagamit nyo yung 144Hz sa kung kailan lang siya pwedeng magamit. Pero yan, tingnan nyo, napaka-smooth. Oh, sobrang smooth. Sobrang smooth, oh. Grabe, ayan, oh. And ang taas ng nits of brightness na ito, in fairness, for an Infinix smartphone dati na may issue sa nits of brightness, malaking tulong talaga pag naka-AMOLED. Ang ganda nung brightness na ito, napakataas. So, sa storage out of the box, let's check kung ilan na lang yung natira. Punta tayo sa storage niya. So, phone, wait lang. Ayan, storage. So, sa storage, let's check. Naglo-loading pa siya. 10% pa lang nagagamit, 27 gigabytes pa lang. Malaki talaga is yung kanyang firmware at yung system data like yung memory fusion. Siyempre, kumakain din ng storage yan. So, 27 gigabytes na. Ito maganda dito, mga ka-J-Vlog. Ito, meron tayong wireless power bank. Bam! Magnetic siya, MagSafe, at yan, nagcha-charge siya wireless charging. Grabe, for an entry-level smartphone na merong wireless charging capability, napaka-solid niyan. Ngayon, tingnan natin kung case lang ba yan or talagang nakakagulat for a smartphone na merong polycarbonate back na support ang wireless charging is very unique. Kasi dati, ang mga smartphone brands kaya nagta-transition sa glass back para masupport nila ang wireless charging capability. Pero ngayon, for a polycarbonate back is very new na masupport ang wireless charging. Magandang ngayon ang technology. Ayan, wireless charging yan. Pero hindi siya dumidikit. Dumidikit siya, pero hindi sobra. At ayan yung RGB lighting nyo, solid. So, wireless charging, meron siyang wireless charging sa napakamurang halaga lang. Try natin ulit mag-charge and check natin yung kanyang RGB lighting. Ayan, I think pwede nyo yung personalize. So, yan, ang Infinix Note 50. So, next one mga ka-J-Vlog, gusto ko ngayon i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa device na to na finally, nahawakan na rin natin siya or na hands-on. Number 1, sa kanyang display, napakalaki ng display neto, 6.78 inches. At AMOLED display ng itong si Infinix Note 50. Biruin mo sa ganitong presyo. Again, nakuha natin to ng 7 Plus. AMOLED display, ang taas pa ng resolution, 144Hz screen refresh rate. So, panalong-panalo yung display na itong device na to. At paniguradong ma-enjoy yung viewing experience nyo dito sa Infinix Note 50 4G. Next one mga ka-J-Vlog is of course yung design and aesthetic. Napakaganda ng device na to. Tignan nyo naman tong burgundy red nila. Diba? So, talagang may love kayo dito sa device na to. At yun nga mga ka-J-Vlog, when it comes sa pagiging premium, is napaka-solid ng design na itong Infinix Note 50. Hindi mo akalain na 7 Plus ko lang nakuha tong smartphone na to. At maganda rin naman yung addition ng bagong design nila. Ayan yung ganyan na, yung ganyang parang iba yung ergonomics ng kanyang camera module. Very unique. And meron siyang RGB lighting dito sa baba. And syempre, frame niya is matte finish na sobrang solid. Magaan to Malaki tong smartphone na to pero magaan siya. Very slick yung design and slim itong Infinix Note 50. At ang maganda dito sa halagang 7,500 or 7,000 to 9,000 pesos. Naka-in-display fingerprint scanner pa to. A huge advantage and of course sa kanyang price. Next, yung kanyang RAM at ROM. Sa RAM at ROM is very reasonable. 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So, napakalupit na ma-offer na RAM at ROM nitong Infinix Note 50.
Kaya panigurado when it comes sa gaming, meron kayong plenty of storage na magagamit dito sa device na to. And next, yung battery. Sinasabi nga dito sa battery, yung longevity ng kanyang battery, 6 years. So, okay na okay yan. Kaya kung naghanap kayo ng pangmatagalang smartphone, maganda rin consider to kasi itong nakakatuwa ngayon sa mga entry-level smartphone is yung longevity nila. Gumaganda na rin, lalo na sa software update and na-update na rin sila sa mga future OS, mga 2 years, 3 years. Okay na yan. 7.5 tapos ganyan yung longevity niya. Paniguradong sulit na sulit yan mga ka-J-Vlog. Next, sa speakers. Yung speakers nito is outstanding dahil powered siya ng JBL. So, dual steer speakers at JBL po yung kanyang speaker. Kaya panigurado pag maglalaro kayo dito, bibigyan kayo ng immersive sound netong Infinix Note 50. Next naman sa kanyang camera. The camera is just fine. 50 megapixel main camera. And sa full review natin, magbibigay tayo ng photo samples na itong device na to. Maganda nga dito, tulad na sinabi ko kanina, is meron siyang RGB lighting. Ayan. Triple rear camera system siya. Meron siyang macro lens, main camera, and isa parang auxiliary lens lang or AI lens. Pero dalawa lang useful na camera na dito sa Infinix Note 50 4G. So yun mga pinakalas mga ka-J-Vlog yung kanyang fast charging rate. Napakaganda. Sa presyo na 7 to 9,000 pesos kapag offer ng 45 watt fast charging, napakagandang deal yan mula dito sa Infinix Note 50. So yun na, maganda, makunat na yung battery, low bat lang siya, full charge lang ng saglit, ay good to go na agad kayo dito sa smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, yung unboxing and hands-on natin dito sa Infinix Note 50. Kaya kung interested kayo bumili na itong smartphone na to, kung mag-alala, ilalagay ko po ulit yung link nito sa description box or check nyo na dito yan sa ating link sa video. Abangan nyo na lang po yung full review game test natin dito sa Infinix Note 50. Add to cart nyo na, huwag na kayo magdalawang isip. Even yung chipset niya is very reasonable sa kanyang price. MediaTek Helio G100 Ultimate. Ilang beses ko na na-test yung ganyang chipset and napakaganda rin naman ng performance ng kanyang chipset sa day-to-day use and gaming sa kanyang price segment. So again mga ka-J-Vlog, add to cart nyo na itong Infinix Note 50 habang nakasale pa.